Kung malamig na panahon ang nararamdaman sa ilang bahagi ng bansa, epekto naman ng El Nino ang nararanasan sa mga sakahan sa ilang probinsya. Narito ang unang balita. Nagkabitak-bitak na ang ilang sakahan sa Vintar, Ilocos Norte dahil sa mainit na panahon. Nalanta na rin ng ilang pananim gaya ng kamatis. Ang palay naman ay ipinapakain na lang sa mga hayop para mapakinabangan. Ayon sa ilang magsasaka, mababa na ang antas ng tubig sa balon kung saan sila kumukuha ng tubig. Naghihintay rin sila ng tubig ulan para sa kanilang mga pananim. Ramdam din ang epekto ng El Nino sa ilang palayan sa Gamu, Isabela. Problema rin ng ilang magsasaka ang irigasyon para sa mga natutuyo nilang pananim. Kalbaryo rin para sa ilang magsasaka sa Samal, Bataan ang mabilis na pagkatuyo ng ilang palayan dahil sa mainit na panahon. Umaapila sila sa gobyerno na ibaba ang presyo ng produktong petrolyo na ginagamit nila sa water pump para sa patubig. Maaga namang nag-ani ng kamatis ang ilang magsasaka sa barangay Malainin sa Ibaan, Batangas. Nababahala sila sa nararanasang matinding init. Hindi naman kami pwedeng tumanim ng tuyo. Ba't tatanim ka ng tuyo? Tatanim ka ng mga Marso. Tapos ay uulan ng mga Mayo, Hunyo. Wala na rin ang pananim. Kahit diligin, wala na yun. Malaking dagok din sa mga bangus growers sa Dagupan City ang mainit na panahon. Apektado kasi ang paglaki ng mga bangus nang bumabang level ng tubig sa palaisdaan kahit sagana sila sa feeds. Apektado ang paglaki nila pag mababaw. Kasi mahinang pagkain nila. Mahinang pag kumakain sila, konti-konti lang. Siyempre nababawasan pa yun pag meron namamatay, 2, 3, ganyan. Ayon sa ilang eksperto, ang pagtama ng neap tide o alaal dahil sa mababaw na antas ng tubig ay maaaring humantong sa fish kill. Halos tuyo na rin ang ilang sakahan sa Leganes, Iloilo. Problema rin doon ang pagkukuna ng supply ng tubig. Wala bungaya kag magdula ang tubig, okay na na. May kwaon lang gabis kang gamay lang. Oo, paspalan na. Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, natutuyo na ang ilang maisan dahil sa matinding init. Apektado nito ang paglaki ng mga pananim na mais. Nababahala sila na kung magtuloy-tuloy ang mainit na panahon ay hindi na nila mapakinabangan ang mga tanim na mais. Para tugunan ang lumalang problema sa El Nino at ang epekto nito lalo na sa sektor ng agrikultura, muling binuhay ng gobyerno ang Task Force El Nino. Yan ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.